Ito si Tanaka, isang napakagwapo na high school student. Pero sa totoo lang, super tamad siya. Siya ay walang sigla, teenager na laging natutulog at lumalabas na pagod. Paggising niya, pwede siyang matulog kahit na anong oras at kahit na saan. Sa panahon ng klase, sa gym ng paaralan. Hindi man lang niya ginalaw ang katawan niya kapag naglalaro ng badminton. Hindi niya ginamit ang kanyang lakas sa paghawak ng raketa. Kaya muntik na niya itong ibato sa mukha ng kaklase niya. Matapos maglaro ng ilang sandali, nakaramdam ng pagod. Muli siyang nakatulog. Sa tanghalian ay pumunta si Tanaka sa kanyang matalik na kaibigan na si Ota sa kantin upang bumili ng pagkain. Bumili sila ng cake at pagkatapos ay naghanap sila ng isang punong mauupuan para magpalamig. Napakarupok ni Tanaka na kung hindi niya pipiliin ang cake, tatagos ito sa kanyang bibig na nagiging sanhi ng pananakit at pagdugo ng kanyang bibig. Kinabukasan, isang batang babae na ang pangalan ay Mihano ang dumating upang hanapin si Tanaka. Nais niyang sambahin siya bilang isang master, upang matuto ng tamang kaisipan at pagiging mahinahon tulad niya. Kaklase niya ang babaeng ito. Ayaw ni Tanaka na masira ang kanyang mapayapang buhay, ngunit tinatamad siyang humindi. Dahil sa takot na mag-burn ang kanyang calories. Si Mihano sa silid-aralan, ay palaging binibigyang pansin ang mga aksyon ni Tanaka. Ginaya pa niya ang ekspresyon ni Tanaka. Inikat ang kanyang mga mata sa guro, ngunit ang catamaran na talento ni Tanaka ay hindi madaling magaya. Si Tanaka ay tamad, kung ang pagkain ay masyadong malayo niyang maabot, siya ay hindi makakakain. Kahit naglalakad sa school, hindi na niya kailangang pumunta mag-isa dahil kasama niya ang matalik niyang kaibigan na si Ota. Handa siyang pasanin sa kanyang mga balikat. Pangarap ni Tanaka na manirahan sa isang 5 square meter na kwarto na puno ng amenities. Pumunta si Mihano sa silid-aklatan upang maghanap ng lahat ng uri ng mga libro tungkol sa catamaran. Kahit anong gawin niya, hindi siya makasunod. May crush pala si Mihano. Gusto niyang maging mature at mahinahon ang sarili kapag nakatayo sa tabi ng taong yon. Kinabukasan pagdating ni Tanaka sa school, nakatanggap siya ng anonymous challenge letter. Hanggang ngayon ay wala pa siyang sama ng loob sa sinuman sa paaralan. Sa oras ng tanghalian ng mga estudyante, ang pagkain ay binubuo ng nilagang isda, na masarap, ngunit kailangan ng maraming trabaho upang mailabas ang lahat ng tinik sa isda. Ito ay isang impyerno at isang hamon para kay Tanaka na may ilang hindi nabalatang ubas sa pagkain. Maaari pa ring kumain si Tanaka kahit na walang ginagawa, dahil si Ota ay ang nagtatangal ng tinik sa isda at binalatan ng grapes para sa kanya. Karaniwan si Tanaka ay tamad na kumakain. Ito ang unang pagkakataon na kumain siya at inubos lahat ang kanyang tanghalian, kaya mabilis na na-overload ang kanyang digestive system. Tinulungan ni Ota si Tanaka, umupo at nagpahinga sa sandaling ito. Isang blonde na babae ang biglang sumugod at gustong makipag-duel kay Tanaka. Ekizan ang pangalan niya, at isa rin siyang estudyante sa parehong paaralan ni Tanaka. Ang mabangis tingnan na babaeng iyon, ay ang kindergarten classmate ni Ota. Mukha siyang mabangis, ngunit madali siyang mapahiya. Siya ang nagpadala ng challenge letter kay Tanaka, ngunit nagpa siya itong tumanggi, dahil ang pakikipaglaban ay masyadong nakakapagod at nangangailangan ng oras. Si Ekizan pala ay matalik na kaibigan ni Mayano dahil buong araw na nakakapit si Mayano kay Tanaka. Kaya nagselos sa kanya si Ekizan, walang ingat na nabangga ni Tanaka at Ota ang isang babaeng kaklase. Ang babaeng ito ay ang sikat at magandang class president na si Shiraishi. Hindi nila sinasadyang nasira ang mahahalagang dokumento ni Shiraishi. Si Shiraishi ay parehong maganda at mahusay sa pag-aaral, siya ay isang diyosa sa puso ng lahat pagkatapos ng ilang sandali. Tinutulungan nila si Shiraishi na gawing muli ang bagong set ng dokumento. Pagkatapos noon ay nagpaalam na sila sa kanya at umalis na. Pumunta si Shiraishi mag-isa. Hinubad ang kanyang magandang anyo. Sa halip, nagsuot siya ng salamin at nakatali, nakataas ang buhok para siya ay comfortable. Kailangan niyang panatilihin ang imahe ng isang maganda at huwarang presidente ng klase, ngunit nagparamdam sa kanya ng labis na pagod. Sa sandaling ito, bumalik muli si Ota, dahil nakalimutan niya ang kanyang bag. Kaya, natuklasan ang sekreto ni Shiraishi. Kung malalaman ng lahat ang tungkol dito, masisira ang kanyang imahe. Mula sa araw na iyon, palihim na pinagmamasdan ni Shiraishi si Ota,
Hindi niya pinansin ang paligid at muntik na siyang magtungo sa banyo ng mga lalaki, nang magtanghalian si Ota kasama ang mga kaibigan. Nagtago si Sir Aishi sa likod para pakinggan ang pinag-uusapan nila. Hindi pala napansin ni Ota ang kakaibang anyo niya noon. Naisip niya na ito ay medyo na naiiba para sa eyed girl. Si Shiraishi nakikita niya ito bilang isang pagkakataon para sa kanya na malayang lumitaw bilang isang bagong pagkakakilanlan. Na hindi siya makilala ng iba. Ngunit ang resulta ay natuklasan pa rin nina Ota at Tanaka. Nakilala ni Ota ang apat na mata na babae noon. Bilang pangulo ng klase, si Shiraishi, palagi siyang nagkakaganyan dahil gusto niyang hanggan siya ng lahat ng tao sa paaralan. Para sa kanila, hindi ito dapat ikahiya dahil lahat ay gustong magkaroon ng magandang hitsura. At sabi ni Tanaka, kung sobrang kislap mo palagi, hindi ako makalapit sa'yo dahil masakit sa mata ko. Hindi inaasahan ni Tanaka ang salitang iyon. Ninakaw niya ang puso ng Diyosa. Dito na nagtatapos ang kwento. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Mangyari ay suportahan niyo ako sa pamamagitan ng pag-subscribe at pag-click ng notification bell upang lagi tayong updated sa mga susunod na video.